sa atin pong mga pagbasa ngayong Huwebes ng ikalawang linggo ng Kwaresma, 40 na araw ng paghanda para sa Pasko, pagkabuhay muli, atin pong napakinggan ang tungkol sa pagkilala sa mga mahirap. Kaya sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Poeta Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 5 hanggang 10, na ang Panginoong Diyos ay magkaroon siya ng banta na parusahan ang lahat na hindi tumatalima sa kanyang kalooban, at yung lamang tumatalima sa kanya ay matulad ng isang kahoy o tanim na malapit sa ilog at ito ay lumalago. Kaya mapalad ayon pa sa Salmo 1 ang umaasa sa Panginoon. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31, ito po ay tungkol sa dalawang karakter na karakter din ng buhay ng tao. Isang mayaman at isang mahirap. Ang mayaman walang pangalan. Kakaiba sa ating sambayanan ngayon. Ang mga mayaman, yan, kilalang kilala. May pangalan. Parang ang pangalan nila ay parang tinitingala. Pero dito sa Ebanghelyo, ang mayaman, matakaw, laging tumitingin lang sa sarili, walang pakialam sa mahirap na si Lazaro. Si Lazaro may hirap, pero may pangalan. Nakasara ang kanyang pinto. Tadtad naman ito si Lazaro ng sugat, dinilaan ng aso, siyempre namatay sa rabies dahil na dinilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Pero, naghihirap si Lazaro na mahirap dito sa mundo, siya naman ay binigyan ng biyaya o ng grasya ng Panginoon upang siya'y mapunta sa langit sa piling ni Abraham. Pero ang mayaman na walang pangalan, matakaw at walang pakialam sa mga mahirap, nandoon sa kaparusahan sa Hades o impyerno. At namanhik siya kay Abraham na sana papuntahin si Lazaro upang ang kanyang daliri ay magdala ng tubig para mapalamig ang kanyang dila. Pero sabi ng Abraham, may bangin. Ibig sabihin, hindi po makapunta sa langit. At ang mga pinarusahan sa impyerno at ang sa langit, hindi rin makapunta sa impyerno para tutulong ang mga pinarusahan. Pero ang kanyang pamanhik ay nawa ay bigyan ng babala ang kanyang mga kapatid. Pero ang iniisip niya lang ang kanyang pamilya. Kasi itong mayaman, walang ibang iniisip, sarili niya. Pagkatapos, nandoon na siya sa impyerno, ang iniisip pa rin niya ang kanyang sariling pamilya. Hindi siya nagkaroon ng malawak na pagkilala, na pag-unawa sa buhay, at wala siyang pakialam sa lahat ng tao, kanyang sarili lang at sariling pamilya. Kaya, ang gusto pa niya na kung ang mayroong mabuhay muli ay pupunta upang magbalik loob ang kanyang mga kapatid. So sabi ng Panginoon, pag hindi sila naniwala sa mga sinulat ni Moises at sa mga sinulat ng mga propita, ang sinulat ni Moises, ito po yung tinatawag na Torah, ang tradisyon tungkol sa mga kautusan.
at ang sinulat ng mga propeta na tinatawag na nabiim upang mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin sila maniwala kahit mayroong nabubuhay na magpakita sa kanila. At sino po yung nabuhay muli? Walang iba, kundi ang poong Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin dito, maski magtuturo pa ang ating Panginoon na siya nabuhay muli, hindi pa rin naniniwala ang mga Hudyo na kulang sa pananalig sa Panginoon. Pero ang malaga po dito ay ang pagkilala, ang pagkaroon ng pansin ng mga mahirap. Maganda po itong tema, ang pagbigay ng pansin at pagkilala sa mga mahirap. Sapagkat ang atin pong Santo Papa ngayon, si Papa Leon XIV, noong nakaraang taon, October 4, 2025, nagpalabas po siya ng sulat apostolika o encyclical, apostolic exhortation, na ang titulo po ay Dilexiti. Dilexiti, ibig sabihin, iniibig kita. At sino po yung iniibig? Pagtingnan po natin ang laman, ang iniibig po ay ang mga mahirap. Sapagkat sinasabi niya, numero 5 sa kanyang encyclical, Dilexiti, sinasabi na iisa ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa mga mahirap. Love for the Lord, then, is one with love for the poor. At dahil dito, ang pag-ibig pala natin sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Diyos ay napahayag sa ating pagmamahal, sa ating pag-ibig sa mga kapwa nating nahihirap. Kaya nga, tinatawag po tayo na Church of the Poor, simbahan na kumikiling sa mga mahirap. Hindi ibig sabihin na hindi na pakialaman yung mga may kaya, mayaman. Ang sinasabi po, yung lalong nangangailangan, yung lalong mga naghihirap, yung lalong mga pinakaaba natin mga kapatid na walang-wala sa buhay, at dahil walang-wala sila, lalong-lalo na sa mga tinatawag na material na mga bagay, hindi kaya silang mamuhay na di kalidad at makatao na buhay, sila ang dapat nating bigyan ng pagkilala sapagkat sila ay minamahal ng Diyos. Kaya po, nung ating Panginoon ay nagkaroon ng pagtuturo doon sa Burol na tinatawag na nagpahayag siya ng kanyang ebanghelyo. Sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, sabi niya, mapalad ang mga dukha sapagkat nasa kanila ang paghahari ng Diyos. Ang ibig sabihin dito, kailangan tayong magkaroon ng puso sa mga mahirap. Kasi kung minsan ang pinakabiktima ng ating sambayanan ay laging ang mga mahirap at laging ang mga dukha ay magiging collateral damage sa anumang pangyayari sa ating sambayanan. Dahil kung mayroong mga expansion, dahil ayusin yung 100 o dili kaya magkaroon ng isang proyekto na yung isang proyekto ay naibulsa karamihan, ang una nilang gawin, gibain ang mga tahanan ng mga mahirap. At wala naman silang matitirhan. Wala ring maitayo na proyekto kasi karamihan sa kanila ay nabulsa na. Yun ang laging problema sa ating bayan. At kung mayroon mang kaguluhan sa buong mundo, kung magkaroon ng gera at gulo, ang may collateral na damage at maging biktima at madamay ang mga mahirap sa kapos nila na buhay. Walang-wala sila sa buhay. Laging ang may problema ang mga mayaman. Ang mga mahirap na walang pakialam ang mga mayaman. Ang mga mayaman, wala namang ibang magawa yan. Ang ginagawa nila ay maghugas kamay lagi kung anong nangyayari sa sambayanan.
Pero mayroong mga yaman din na may puso at sila yung nagkaroon ng aksyon at pakikiramay at pakikitungo na mabuti sa mga mahirap. Mayroon po tayong mga programa para sa mga mahirap. Ang Task Force on Urban Conscientization, ayan ay para sa mga mahirap. At mayroon tayong mga sa ating simbahan na Caritas, at ito ay para sa mga mahirap. Napakarami po tayong mga programa sa panahon ng Kwaresma, Alay Kapwa, at iba pa. Ito ay para sa mga mahirap. Kailangan po natin itong suportahan sapagkat ang ating, ulitin ko po, ang sinasabi ni Pope Leo XIV, Dilexity, o iniibig kita, sabi niya, number 5, iisa ang pag-ibig sa Diyos sa pagmamahal sa mga dukha. Ang ibig sabihin dito, kung wala tayong pakialam sa mga mahirap, hindi tayo naugnay sa Diyos. Ang ating mga panalangin, ibig sabihin, walang silbi kung tayo ay tumitingin lang sa ating sarili at hindi nagkaroon ng habag, hindi nagkaroon ng pagpansin, hindi nagkaroon ng pagkilala sa mga mahirap. Alamin natin, ang kandili ng Diyos at ng kanyang habag ay para sa lahat. Pero pinalagahan niya ang mga mahirap. Kaya sinasabi nga niya, laging ang mga dukha ay nasa inyo. Ibig sabihin dito, ang ating Panginoon ay makikilala kapag tayo'y kumikilala sa mga mahirap. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 40, sinasabi niya, kung ano ang ginagawa ninyo sa pinakaabakong mga kapatid, ay ginagawa niyo sa akin. Mga kapatid ko, ang ating mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin. Ang ating ugnayan sa Diyos, maaring sa panalangin, maaring sa paggawa ng mabuti, ay higit sa lahat ating ginagawa upang kilalanin, upang ating igalang, upang ating pansinin ang mga aba nating kapatid na kung saan ang mukha ng Diyos ay makikilala sapagkat tayo ay nakaalala ng ating Panginoong Hesus na mula sa kanyang karangyaan, siya ay kumuha ng anyo ng alipin o mahirap upang tayo ay kanyang tubusin. Kaya, kilalanin natin ang Diyos at mahalin siya sa ating kapwa. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At kasunod na sabihin mo, mahalin mo ang iyong kapwa. Kung tayo'y nagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa kapwa, nasa atin nagahari ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.